Kaugnay pa rin sa pagbabanta umano ni Mayor Fredo Lim kina Vice Mayor Isko Moreno at 28 pang konsehal. Makakapanayam natin sina Ginoong Rick de Guzman, Chief of Staff ni Mayor Lim, at si Councilor Jong Isip ng District 3 ng Maynila. Magandang umaga sa inyo. Oh, good morning, Javi. Yeah. Councilor Isip, isa kayo sa mga nagreklamo sa pulis mismo. Ang sinasabi ni Mayor Lim, figure of speech lang daw yun? Parang pinalalaki lang daw yung issue? Sir Howie, kasi po, siguro po kung ordinaryong tao po nagsabi po noon, ito po yung exact po na sinabi niya, gusto daw ba namin na habang natutulog siya, mapag-isip niya kami ng masama? Wala raw ba kaming kamatayan? Alam niyo po kung ordinaryong tao, pwede pa po sigurong ma-interpret na figure of speech po yun. Pero po, knowing Mayor Lim, alam po natin ang ating alkalde po yan, ang kanyang reputation po sa Maynila ay Dirty Harry. Ano po yan, nag-order po yan ng shoot to kill, ng pinapapatay niya po yung mga tao na hindi na po dumadaan po sa husgado at kinakatakutan po yan sa Maynila. Kaya pag siya po nagsabi, sa aming pong palagay, hindi po yun figure of speech. Okay, Ginoong Rick de Guzman, madalas bang gamitin ni Mayor Lim yung mga ganong salita at ano bang ibig sabihin ng ganong klaseng salita? Ang sabi ng ating butihing mayor, ang lalakas ng loob ng mga iyan at mga nagsasalita ng mga kasinungalingan. Parang wala na silang kamatayan. Yun ang pagkakasabi ng mayor. At saka yung sinasabi ni Konsehal Jong Isip na yung parating sinasabi nila shoot to kill, yun, shoot to kill kung manlalaban yung isang kriminal. Isa kang pulis na dapat protektahan mo din ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin ng shoot to kill. Hindi porket shoot to kill, babarili mo na isang kriminal. No. Kailangan protektahan mo ang sarili mo kung itong kriminal nito ay babariling ka, whatever. Yun ang shoot to kill. Protektahan mo ang iyong sarili dito sa kriminal na ito. Pero kung may ganong reputasyon si Mayor Lim, hindi kaya medyo nakakatakot nga yung mga ganong salita pag ginamit sa isang pulong? Hindi. Ang mayor naman natin, alam niya kung saan gagawin yung mga ganitong sitwasyon. Kung kilala niyo si Mayor Lim at makakausap niyo ng personal, ibang klase si Mayor Lim. Hindi siya yung basta lang na yung hard-headed o whatever na talagang yung mapusok. Hindi po ganyan si Mayor Lim. Okay. Hindi naman kayo mga kriminal. Bakit naman kayo pagbabantaan ng ganun ni Mayor Lim? Parang medyo sa tingin niya nga po, sobrang tapang naman nun, di ba? Sa tingin niya po, Sir Howie, criminal nga po kami kasi pinagbibintangan po daw kami na may mga ghost employee daw po kami at ninanakaw po daw namin ng pera po ng gobyerno sa Maynila. Alam niyo po, nagsimula po ito nung yung hindi po pagkakaunawaan kay Mayor Lim noong February 29, 2012. Nag-issue po ang alkalde ng Executive Order number 15 kung saan po tinatanggal niya po yung 30% ng empleyado po ng City Council at after 1 week, in-increase niya po to 50%. Nung April po, hindi po ini-implement ito. Yung sweldo lang po, hindi po pinapasweldo yung mga tao. Pero po nung May 3, nung kami po yung nag-oath-taking sa PNP kay Presidente Erap, originally po kasi magkakampi po kami, kasama po namin si Mayor Lim yung 2010 elections. Nagkaroon po kami ng merger, Ascenso Manileño po kami, at sila po sa LP, nag-merge po kami. Pagkatapos po nung May 3, lumipat po kami kay Presidente Erap, nag-oath-taking po kami sa PNP. Lahat kayo, itong 28 na nagsampa ng kaso. Si Vice Mayor Isko Moreno, kasama po yung 28 councilors. Sumanib puwersa na po kami sa ating Presidente kay Erap Estrada dahil balak niya po tumakbo bilang alkalde para po sa next year's election. Nung May 3, pagkatapos po namin na mag-oath-taking sa PNP, May 15, tinanggal na po lahat po ng tao namin. Doon po nagsimula po yung kaguluhan. Okay, dalawa yung issue na sinasabi ni Konsehal. Nag-mass layoff daw ng halos 2,000 sinasabing ghost employees. At saka may electoral politics din. Dito na kumpisahin, Howie, no? Tanggap kami ng sulat from COA na we're exceeding 45% sa personal services limitation. Kaya nagpasabi kami, pati yung mga tao namin, inalis naman na nag-layoff din kami ng mga tao namin at alam nila at nakausap ng ating butihing mayor na magtatanggal si, Vice Mayor Isko na mag-layoff tayo ng mga tao.
At 50% nga, magtatanggal kami, 50% magtatanggal din doon sa legislative body. Kaya yon, alam nila na magtatanggal kami. At sabi Paano niyo namin... pinili yung mga tatanggalin? Hindi, sabi namin nga na isubmit nyo yung mga pangalan na i-retain at isubmit nyo yung mga taong tatanggalin. Kanino niyo sinabi po? Nagpadala kami ng sulat sa City Council. Okay. Pero ang sagot sa amin, hanggang ngayon, wala nga silang binibigay na pangalan na tatanggalin at saka i-retain. At walang katotohanan yung mga hindi namin pinasasahod yung mga tao dahil lang sabi namin, ipadala lang sa amin yung personal data sheet at yung mga payroll na dapat sumahod ay pumunta lang doon sa cashier at magbigay lang ng mga identification card na kagaya ng GSIS o SS, pasasahurin sila, nandun doon ng pera. Pero wala... Bakit pinadadaan pa sa mga konsehal itong mga pangalan to? Mga personnel ba nila? Mga staff members ba nila? Sila ang nag-a-appoint Sila nag-a-appoint at hindi sila nakikialaman ng ating buting mayor doon sa pag-a-appoint nila ng mga tao, pagkukuha nila ng tao. Ano to, mga staff ninyo? Mga tao niyo? Mga researchers daw eh? Mga casuals po namin, saka researchers. Sa staff ninyo? Yes, sir. Sa mga bawat konsehal? Pati po sa kay Vice Mayor Isko Moreno. Meron din siya? Actually, napakaganda po ng inyong katanungan kay Chief of Staff Rick de Guzman. Nung tinanong niyo po na paano po tinanggal, actually, ayun po isa po sa aming nireklamo. Kasi pong pagtanggal po nila without due process, notice of hearing, tinanggal po na lang biglaan, alphabetical order po. Kung sino po yung apelido na starting with letter A, hanggang saan po umabot, kung saan po nila pinaabot. Hindi po aabot yan to Z. Kung saan po umabot sa opinion nila na 50% po ng empleyado ng City Council, starting with letter A, hanggang letter, I don't know, N o P, ayun lang po yung tatanggalin. Napaka, discriminatory. Hindi po ba? Tapos may nabanggit po siya. Kasi po, pag binabasa niyo po yung mga artikulo, sinasabi po ng alkalde na lagi pong binabanggit yung mga ghost employee. Ito pong mga sinasabi po nilang ghost employee, ito po, these are the same people who helped Mayor Lim in 2010 when he got re-elected. Ito po yung mga tao na the same people po na tumutulong po sa ating alkalde na implement po sa kanyang programa simula 2007 until now, until January, February, March, hanggang simula po ng tanggalin niya po ng April 1. At may nabanggit po kasi siya, si Chief of Staff po, para lang po maklaro kasi po parang ang sama-sama po ng dating na hinihingan po kami ng PDS, na hinahanda na po yung sweldo at hindi po pumupunta yung mga tao doon para pumila. Yung mga binabanggit po na tao ni Chief of Staff, ito po yung mga tao na ni-retain po. Kasi 50% po tatanggalin, 50% po ni-retain. Ano tingin niyo naman dun sa COA report na sobra-sobra na raw yung tao at gastos ng City Hall? Hindi po namin kinukontest na meron pong nag-exceed po ng 45% sa appropriation sa personnel pong City of Manila. Pero ang aming punto po, ang pagtanggal po ng aming tao at pagtanggal po ng kanilang tao, hindi po yun ang only solution. May iba po kaming alternatibong solusyon, ayun po yung, meron po kasing inappropriate na 1 billion pesos para po sa mga unfilled position. Yung mga tao pa pong, yung mga position po na pwede pa pong ibigay sa ibang tao. Para po, vacant position, vacancy, 1 billion po ang worth ng appropriation. Kung yun po, pinakinggan po kami ng alkalde, ayun po ang aming advice, tinanggal po yun, hindi po aabot, hindi po lalagpas sa 45%. Ito mga taong na tinanggal ba? May kulay ba ng politika? Sa tingin mo, may ibig sabihin, staff sila ng mga kalaban o nasa kabilang partido na? Siguro po, by now, Sir Howie, alam na po ng lahat ng tao na kami po, 28 councilors, with the Vice Mayor Isko Moreno, lahat po kami, nagsanib pwersa na po kami sa ating Presidente ERAP. Pag tinignan niyo po yung timing... 28 councilors out of how many? Out of 38. So, 10 po yung naiwan sa kanila. Majority. Majority po. Pag tinignan niyo po yung timing, February 29, initial Executive Order number 15, April 1, March 1, hindi na po pinapasweldo. May 3, nag-oath taking po kami sa PMP. May 15, tinanggal po lahat ng tao namin. Pag tinignan niyo po yung sequence of events... bale, ang pinapalabas ni Konsehal, parang may political vendetta ngayon. No? Parang gumaganti si Mayor Lim? Hindi, walang political dito. Siguro, yun lang ang siguro paniniwala nila. Pero, bago mag-April 1st, sinabi na namin sa kanila na magtatanggal tayo ng tao dahil may observation ng COA. Si Mayor Lim naman, hindi na siya nag-intay para utusan ng COA na magtanggal ng tao. Dahil doon nga ang focus natin, dahil sobra na ang pasweldo sa mga tao. Kaya sa discrimination naman sinasabi na tanggal alphabetical, paano namin tatanggalin?
kinukuha namin sa kanila yung kung sino i-retain at kung sino yung tatanggalin. Pero hanggang ngayon, hindi sila nagbibigay ng kung sino-sino itong mga taong ito. At yung pasahod naman doon, kung ano yung pinasahod ng January, February, March, iniintay din ng mga sa cashier na kunin yung sahod nila, but until now, walang kumukuha. Pero meron kaming may siyam na konsihal na sinagbit yung mga taong i-retain, di yung mga taong iba nakasahod. Walang problema. Hanggang ngayon, sumasahod yung mga tao. So paano to, Ginoong De Guzman, tuloy-tuloy na ba itong klaseng alitan? If not this, there might be another issue dahil mag-election na I mean, people are assuming dahil mag-election na Basta't kami, ang pananaw namin dito, tuloy-tuloy lang ng serbisyo namin sa mga tao, lalo-lalo si Mayor Lim. Si Mayor Lim nga, miski linggo nagtatrabaho yan para masilbihan itong mga tiga Maynila Pero ito, sabi niya nga, napakaaga ng pamumulitika dito. Okay, Kaya kami, konsehal, ano ba to? Tuloy-tuloy na ba yung ganitong klaseng alitan sa City Hall na Maynila hanggang eleksyon? Dahil yun nga, bumaliktad na nga kayo, nandun na kayo sa kabilang panig. Sa totoo lang, hindi po kami ang namumulitika. Kami po nagre-react lang po kami kung ano po yung sa mga aksyon, sa mga kilos po ng ating alkalde. Kaya nga kami po yung nagtataka kung bakit kami po yung pinagbibintangan po ng ating alkalde na nagpa-publicity stunt, na squid tactics, kami po daw yung gusto nagpapapansin. Hindi naman po kami ang kalaban ng alkalde. Kami po, lalong-lalo na po yung mga tao namin. Sila po yung mga inosenteng nagtatrabaho, naghahanap buhay lang po sa City Council, sa executive na ang sweldo po below minimum wage. Pero sila po yung natatamaan dito po sa banggaan po ng alkalde at Vice Mayor. Okay, sana magkaroon ng peaceful resolution to kasi hindi pala politika. Itong walang politika away na dito. to. Okay, maraming salamat po, Chief of Staff Rick De Guzman at Councilor Jong Isip.